mga pinakamalalaking uri ng isda na nahuli at natatagpuan sa Pilipinas. Pinoy's World TV. Number 15 or Maliputo. Simulan natin sa pinakamalalakas na reef fish. Ito'y tinatawag din GT at inuugnay sa Maliputo sa ilang bahagi ng Pilipinas. Karaniwan itong may haba na 60 centimeters hanggang 1 metro at maaaring tumimbang ng 10 hanggang 30 kilos. Ngunit ang pinakamalaking kinikilalang sukat nito ay umaabot sa 1.7 meters at 80 kilos. Matatagpuan ang giant trevally sa malinaw na lagoon, coral reef, rocky coast at offshore banks. Ang malalaking individual ay nag-iisang nangangaso, lalo na sa gabi, at kumakain ng isda, alimango at lobsters. Sa Pilipinas, hinuhuli ito bilang pagkain at sport fish. Masarap itong iihaw, gawing steak o lutuin sa sabaw. Ngunit may ilang dambuhalang GT mula sa reef na maaaring magkaroon ng ciguatera toxin, kaya hindi otomatikong ligtas kainin ang bawat malaking specimen. Number 14, Humphead Race or Mameng. Mas kilala bilang mameng o Napoleon rays, ito'y isa sa pinakamalaking isdang naninirahan sa coral reef. Karaniwang nakikitang nasa 60 centimeters ang haba at tinatayang 5 hanggang 30 kilos. Ngunit ang pinakamalaking naitalang specimen ay umaabot ng 2.29 meters at 191 kilos. Halos kasing bigat ng 3 adult na tao na ito. Makikilala ito sa makapal na labi at malaking umbok sa noo ng matatandang isda. Kumakain ito ng mollusks, crustaceans at maging ng makamandag na crown of thorns starfish, kaya mahalaga ito sa kalusugan ng bahura. Sa Pilipinas, may mga populasyon nito sa Palawan at Tawi-Tawi. Dati itong mataas ang halaga sa live reef fish trade, ngunit ngayon kabilang ito sa mga species na mahigpit na pinoprotektahan at nire-regulate. Mas mahalaga ang buhay na mameng bilang tagapagpanatili ng coral reef kesa bilang mamahaling hapunan lamang Number 13, Yellowfin Tuna or Tambalingan. Isa sa pinakamahalagang isda sa ekonomiya ng Pilipinas. Ito'y madaling makilala sa mahabang dilaw na palikpik nito. Karaniwang commercial sized yellowfin ay nasa 80 centimeters hanggang 1.5 meters at tumitimbang ng 20 hanggang 70 kilos. Ang pinakamalaking published measurement nito ay nasa 2.39 meters at 200 kilos. Ito ay higit na migratory at naninirahan sa mainit at malalim na bahagi ng Pacific, Philippine Sea, Sulu Sea at Celebes Sea. Kaya naman naging sentro ng tuna industry ang General Santos City. Ang yellowfin ay ginagamit para sa sashimi, sushi, kinilaw, grilled tuna, canned products at frozen exports. Hindi lamang ito hapunan. Libo-libong mangingisda, processors, traders at exporters ang umaasa sa industriyang ito. Kaya mahalagang gumamit ng tamang fishing methods at iwasang mahuli ang napakaliliit at hindi pa nangingitlog na tuna. Number 12, Giant Grouper or Higanteng Lapu-Lapu. Kung may hari ng mga lapu-lapu, ito na marahil ang isdang ito. Karaniwang adult nito ay maaaring umabot ng 1.5 hanggang 1.9 meters at tumitimbang ng humigit kumulang 100 hanggang 200 kilos. Ang pinakamalaking published record ay nasa 2.7 meters at 400 kilos. Nakatira ito sa coral reef, shipwreck, kuweba, rocky bottom, estuary at paligid ng mangrove. Isa itong ambush predator. Halos hindi gumagalaw habang naghihintay. Saka biglang sisip-sipin ang isda, lobster, pugita o maging maliliit na pating na lumalapit.
Sa Pilipinas, ang lapu-lapu ay mahalagang pagkain at aquaculture product. Ngunit ang napakalaking wild giant or grouper ay kadalasang matatandang breeders. Kapag nawala ang higanteng nangingitlog, mas mahirap makabawi ang populasyon nito. Number 11, ocean sunfish or mola. Mukhang ulo ng isda na nakalimutang lagyan ng buntot. Ang mature ocean sunfish ay karaniwang nasa 1.5 hanggang 1.8 meters ang haba at maaaring tumimbang ng 247 hanggang 1,000 kilos. Para sa species na mola-mola, ang published maximum ay humigit kumulang 3.33 meters at 1.3 tons. Ang kamag-anak nitong mola, Alexandrini, ay mas mabigat pa at may record na lampas 2 tonelada. 4 na species ng ocean sunfish ang naitala mula sa Philippine waters. Naninirahan sila sa open ocean at kayang sumisid ng daan-daang metro upang maghanap lamang ng jellyfish, squid, crustaceans at maliliit na isda. Hindi ito karaniwang pagkain sa Pilipinas. Madalas incidental bycatch lamang, kaya mas mahalaga ito para sa scientific research at pag-unawa sa malalim na bahagi ng ating karagatan. Number 10, pelagic thresher shark. Ito'y sikat dahil sa buntot nitong halos kasing haba ng natitirang bahagi ng katawan. Karaniwang itong nasa 2.7 hanggang 3 meters at tinatayang 50 hanggang 100 kilos. Ang pinakamalaking male measurement na nakalista sa fish base 4.28 meters. Hindi pala muti ang napakahabang buntot nito. Hinahampas nito ang grupo ng sardinas at iba pang maliliit na isda upang mahilo o mawala ng malay ang biktima bago nito kainin. Ang Malapascua area sa Cebu at mga kalapit na shoal ay kilala sa regular na paglitaw ng thresher sharks. Umaahon sila mula sa malalim na tubig upang magpalinis ng parasite sa cleaner rays. Dati, ang thresher shark ay nauhuli para sa karne at palikpik. Ngunit ngayon, mas malaki ang halaga nito bilang buhay na atraksyon sa diving tourism at bilang mahalagang predator sa ecosystem. Number 9, swordfish or espada. Ito'y mahaba at patag na tuka na parang tunay na espada. Karaniwang adult nito ay nasa 2 hanggang 3 meters at maaaring tumimbang ng 90 hanggang 150 kilos. Ang pinakamalaking published measurement ay 4.55 meters at 650 kilos. Isa itong open ocean predator na kayang gumala mula sa ibabaw hanggang sa ilalim na lampas na 2,000 meters. Ginagamit itong matigas na bill upang hampasin at sugatan ang squid at schooling fish. Sa Pilipinas, nahuhuli ang swordfish sa offshore longline at hook and line fisheries. Ang karne nito ay ginagamit para sa steaks, ihaw, smoked fish at frozen seafood. Dahil matagal ang buhay ng species na ito, ang sobrang pangingisda sa malalaking breeding females maaaring mabilis na makaapekto sa kanilang populasyon. Number 8, black marlin. Kabilang sa mga isdang tinatawag na malasugi, ito'y isa sa pinakamalalakas na big game fish sa karagatan. Karaniwan itong nasa 2.5 hanggang 3.8 meters at tumitimbang ng 100 hanggang 300 kilos. Ang pinakamalaking published measurement ay nasa 4.65 meters at 750 kilos. Makikilala ito sa matibay na bill at pectoral fins na hindi madaling maitiklop sa gilid ng katawan. Nakatira ito sa tropical Indian at Pacific Oceans, kadalasang malapit sa islands, coral reefs at underwater drop-offs. Sa Pilipinas, ang black marlin ay hinuhuli para sa pagkain at recreational sports fishing. Ginagawa itong steak, sashimi-style cuts, smoked fins, at frozen product. Dahil napakalakas nitong lumaban, ang panghuli ng malaking marlin ay maaaring tumagal ng ilang oras. Number 7,
Indo-Pacific Blue Marlin. Mas mahaba naman ng kaunti ang isdang ito. Isang higanteng malasugi sa karagatan ng Pilipinas. Karaniwang itong umaabot ng humigit kumulang 3.5 meters. Ang karaniwang timbang ng malalaking specimen nasa 100 hanggang 300 kilos. Ngunit ang dambuhalang babae maaaring lumampas sa 500 kilos. Ang maximum length nito ay humigit kumulang 5 meters habang may mga ulat na napakalaking female na papalapit sa 900 kilos. Mas malalaki ang ilang beses ng mga babae kaysa sa mga lalaki. Ito ay solitary at highly migratory predator na kumakain ng tuna, mackerel, pusit at iba pang open ocean fish. Sa Pilipinas, mahalaga ito sa commercial fisheries, seafood trade at sports fishing. Gayunpaman, dahil mabagal ang palitan, ang malalaking breeding female, mas sustainable ang mahigpit na monitoring at release ng ilang trophy-sized fish na lang. Number 6. Blunt-nosed six-gill shark. Mukha itong pating mula sa panahon ng dinosaur. Karaniwan sa modernong pating may 5 gill slits, ngunit gaya ng pangalan nito, meron itong 6. Karaniwang nasa 3 meters ang haba nito at maaaring tumimbang ng 100 hanggang 300 kilos. Ang pinakamalaking published record nasa 6 meters at 590 kilos. Naninirahan ito sa deep continental at island slopes. Minsan, hanggang 2,500 meters ang lalim. Umaahon ang ilang juvenile sa mga mababaw na tubig, ngunit ang malalaking adult karaniwang nasa dilim. Kumakain ito ng isda, pusit, crustaceans, rays at iba pang pating. Sa fisheries, maaari itong lumitaw bilang deep water bycatch at historically, ginagamit ang karne, oil at fish meal. Hindi ito pangkaraniwang isda sa hapag ng mga Pilipino at dahil mabagal ito dumami, madali itong maubos kapag labis na hinuhuli. Number 5. Great Hammerhead Shark. Isa sa pinakakilalang hugis sa dagat ang malapad na ulo ng isdang ito. Karaniwang nasa 3.5 hanggang 3.7 meters at humigit kumulang 150 hanggang 230 kilos ang adult. Ang pinakamalaking published measurement nito ay nasa 6.1 meters at 449.5 kilos. Ang hugis martilyong ulo o cephalofoil tumutulong dito na makaramdam ng electrical signals mula sa mga hayop na nakatago sa buhangin. Paborito nitong kainin ang mga stingrays, bagamat kumakain din ito ng isda, crustaceans at maliliit na pating. Matatagpuan ito sa mga tropical coastal at offshore waters, kabilang ang bahagi ng Philippine Archipelago. Noon, hinuhuli ang hammerhead para sa karne at palikpik, ngunit malaki ang binaba ng kanilang populasyon sa maraming lugar. Mas mahalaga sila bilang apex predator na tumutulong magpanatili ng balanse dito sa ating dagat. Number 4. Megamouth Shark. Noong 1976 lamang unang nakilala ng science ang megamouth shark, kaya isa ito sa mga pinakabagong na diskubreng malalaking pating. Karaniwan itong nasa 4 hanggang 5.5 meters at tinatayang daang-daang kilo hanggang mahigit 1 tonelada. Ang pinakamalaking female measurement na nakalista ay humigit kumulang 7.09 meters. Sa kabila ng napakalaking bibig nito, hindi tao o malalaking isda ang target nito. Isa itong filter feeder na kumakain lamang ng krill, copepods, jellyfish at iba pang planktons. Naninirahan ito sa malalim na bahagi ng karagatan, karaniwan nasa 150 hanggang 1,000 meters ang baba. Kapansin-pansin, nakabilang ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming naitalang megamouth encounters, karaniwan mula sa accidental catch o strandings. Hindi ito regular na pagkain dahil pambihira ang bawat specimen. Napakahalaga nito sa research, documentation at marine conservation. Number 3. Tiger Shark.
Ito'y tinatawag sa kanyang pangalan dahil sa madidilim na guhit sa katawan ng mga batang individual, mga guhit na unti-unting kumukupas habang tumatanda. Karaniwang malalaking adult ay nasa 3.8 hanggang 5 meters at maaaring tumimbang ng 385 hanggang 635 kilos. May maximum report na 7.5 meters at 807 kilos. Bagamat pinapakita ng scientific studies na ang mas mapagkakatiwalaang malalaking specimens ay karaniwang nasa 5.5 meters. Matatagpuan ang tiger shark malapit sa reef, lagoon, harbor, estuary at open ocean. May Philippine records mula sa Palawan, Negros Oriental, Siquijor at Misamis Occidental. Isa itong opportunistic predator na kumakain ng isda, pagong, ray, ibon dagat at iba pang laman dagat. Historically, ginagamit ang karne, balat, oil, cartilage at palikpik nito, ngunit bilang apex predator, mas mahalaga itong buhay para sa kalusugan ng marine ecosystem natin. Kaya wag na nating hulihin. Number 2, Giant Oceanic Manta Ray. Parang higanteng ibong lumilipad sa ilalim ng dagat. Ang karaniwang mature manta may lapad na 4 hanggang 5 meters at maaaring tumimbang ng humigit kumulang 1,000 kilos. Ang verified maximum disc width nasa 8 meters habang may historical reports na umaabot sa 9.1 meters. Maaari itong tumimbang ng hanggang humigit kumulang 2.4 hanggang 3 tonelada. Sa laki nito, plankton at maliliit na organismo lamang kinakain nito. Ginagamit nito ang dalawang cephalic fins sa harapan upang gabayan ang tubig at pagkain papasok sa bibig. Makikita ang manta sa open ocean, seamounts, cleaning stations, at nutrient-rich areas gaya ng Tubataha, Bicol Region, Visayas at iba pang bahagi ng Pilipinas. Hindi ito legal na gawing hapunan ha. Pinagbabawal sa Pilipinas ang paghuli, pagbenta, pagbili, pagposes, pagtransport at pag-export ng manta rays. Ang tunay nitong gamit sa mga Pilipino ay ecotourism, research at buhay na patunay ng yaman ng ating karagatan. And at number 1, whale shark or butanding. Ito ang pinakamalaking isdang matatagpuan sa Pilipinas. Karaniwang nakikita ang whale shark na nasa 5 to 10 meters at maaaring tumimbang ng 5 hanggang 15 tons. May mga historical report na umaabot ito sa 20 meters at 34 tons. Ngunit ang pinakamalaking itinuturing na reliably measured specimen ay humigit kumulang 18.8 meters. Sa kabila ng laki nito, wala itong interes kainin ng tao. Isa itong gentle filter feeder na kumakain ng plankton, fish eggs, krill at maliliit na isda. Matatagpuan ang butanding sa Donsol, Southern Leyte, Tubataha, Oslob at iba pang lugar na may masaganang pagkain. Ang pattern ng batik na katawan ng bawat isa ay may unique, parang fingerprint na ginagamit ng scientists upang makilala ang individual whale shark. Dati itong hinuhuli para sa karne at palikpik, ngunit ipinagbawal na ito sa Pilipinas. Ngayon, ginagamit ang presensya nito para sa responsible tourism, research, conservation at kabuhayan ng maraming coastal community. At yan ang mga pinakamalalaking isdang nahuli at makikita lamang sa Pilipinas. Tandaan, hindi nasusukat ang halaga ng isang isda sa dami ng karneng makukuha dito. Kung minsan, mas malaki ang pakinabang nito kapag nananatili itong buhay, malaya, at ligtas sa sariling tirahan. O, alin sa mga higanteng isdang itong pinakanagulat kayo? I-comment nyo naman below. At syempre, huwag nyo naman kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe sa ating maliit na channel. Kasi may Pinoy dyan, may Pinoy doon, may Pinoy dito. At syempre, may Pinoy's World TV.
mag-subscribe, like, share, and comment na lang ha. Goodbye guys!